Wala eh, pwede nilang ma-review to. Okay, dali lang ha. Ito. So, start tayo sa monthly. Monthly, yan. Kung re-reviewin natin yung ating mga previous na pinag-uusapan, yung ating monthly, previously, naka-bullish siya. Yan. Lalo na naka-green. But, kagabi, nag-usap tayo kung ang katawan is walang buntot at green, this is a solid bullish candlestick. Yan. Pero ibang pinag-uusapan pagka meron ng buntot. So, it's not about the name, it's about the context or the psychology. So, the first thing happened dito is nag-open dito and then tumaas. Yan. Pero hindi lang dito nag-stop yung pagtaas. Tumaas pa siya lalo. Yan, tumaas pa siya lalo hanggang dito. And then pagdating dito, huminto siya dahil historically meron tayong resistance from previous month o yung month of June. So ayan, pinapakita ng long dotted line. And then because of that, nag-react yung candlestick even though na pag tiningnan mo yan sa daily, very strong bullish yan. But market always react previous prices niya na significant. Ito ngayon yung significant. Bakit may naging significant? Simple lang. This is 1 month of June. Pinigil niya yung price dito at this zone or area. Not exactly the price na nandito, but the zone. So let us practice now the support and resistance is about zone, hindi tungkol lang sa isang price. Then, pagkatapos niyang umakyat, bumagsak. Then, seller, ayan, may mga seller. And then, nag-close dito. Ayan. But since this is monthly, hindi pa tapos yan. But ito ngayon, pinapakita niya na ang huling galaw ay pababa. So, ibig sabihin, even though that this candlestick is bullish, pero ang huling galaw niya is bearish. Yan. Because of the wick on the offer. So yun yung kwa natin. And now, the price is in between this support, significant support, from the body ng June and a significant resistance from the high ng June. At the moment, doon siya gumagalaw. So, yun yung context natin sa higher time frame. Top-down analysis, then weekly. Weekly, kinuha natin ito. Aside from this yellow line, kinuha natin ito. Inanalyze natin ito. Because, kung papansin niyo lagi, kung ito man ang resistance, minsan sumusobra. Or madalas nga sosobra. Ito yung tinatawag nating liquidity sweep, di ba? Ito si Aldrin, siya yung nag-share ng 4 hours. Tayo natin. Good morning, Aldrin. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Mate, ikaw yung nag-share ng 4 hours kagabi, no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, very good and thank you very much. Let us practice that kind of maganda yon. Na-remind mo ako doon. So, it's a good help para sa ating lahat. And ito ngayon, dinidiscuss natin. So, ibig sabihin, yung small act mo na yon become, minamagnify natin para maraming makinabang. Yan. Okay, sir. Okay. So, ngayon, nasa weekly na tayo after the top-down analysis ng monthly. So, kinuha natin ito. Kinuha ko to simply because this is also significant. Ginamit ito na institusyon, di ba, para illiquidity. Alam niya kasing nakasell dito yung mga tao eh. So, niliquidity sweep niya dito, in-stop loss niya riyan. Before niya, ibinagsak. Yan. Ito kasi, nanggaling naman dito. So, the retailers are looking at this
resistance. So, magsesell siya dyan. The institution is looking at the retailer na nagsesell na rito para i-liquidity sweep niya yan. Kasi, if the retailers are selling, ganun din ang institution. Magsesell din siya. If both of them are selling, walang bibili. Kailangan someone must be buying. So, ito ngayon yung ginawa niya, in-induce niya para si retailer maging buy. Then, isa-sell niya ngayon. And this is what happened. So, ayan ngayon. Kaya, this area now become a very significant from this price to this price, it becomes a sum. Yun yung tinamaan niya bago bumagsak. Okay. So, nilagyan natin ngayon ng resistance doon. And then, ito naman, dapat meron din dito. Dito. Pero wala na, andito na yung price eh. Ang ginawa ko, tinanggal ko na to para wag masyadong mapuno. Tinanggal ko na. Ito ngayon yung kinuha ko, this second candlestick. The high, the close, and the open. So, since nandito na yung price, so, yung dalawang blue sa ilalim, ginawa kong solid. And then, yung sa itaas, ginawa kong long dotted line. So, para lang makita ko, nasan yung price. Pero, tingnan nyo tong nangyari na to. This is 1 week. This is 1 week. This is 1 week. Tingnan nyo gumalaw yan. Grabe, di ba? Grabe, di ba? Ito, grabe rin to. Laki din to, di ba? Pero dito, mayroong rejection. Kung mayroong rejection dito, ano tong rejection na to? Buyer o seller? Mate. Seller pressure. Seller, di ba? Ibig sabihin, ang huling galaw si seller. Although na maliit yung wick. Pero somehow, it gives us idea that somewhere here, at this price, merong rejection. This is a bullish candle for a week. And then, the following week, ito lang yung naging body. And almost at the same area. So, ibig sabihin, somewhere here, merong strong resistance. Di ba? Oh. Seller also wants to go down, pero ayun. Buyer, ayan. Dali mo na, sabi niya. And then, hindi pa, gusto ko pa iangat. But still, sellers stop here. So, this become now a very significant area ng price. First week, second week. Then, seller again. Try to go down. And then, buyers. Yes. Pero hindi na naman. Mukhang pinigil na naman niya rito. So, for 2 weeks, ito lang yung body niya. So, it means, at this area is somehow, kahit hindi pa tayo bumababa ng lower time frame, this signifies a very strong consolidation. Tama, mate? At a very little rejection from the seller. Ayan. Kumbaga, sabi nga, parang unti-unting bumibigay si seller kay buyer. And what happened next? Di ba? Umangat. Umangat siya. Nasa weekly tayo. Ibig sabihin, yung Monday, Tuesday, Wednesday, pak, sabi niya. Diba? And then suddenly, pak, uy, bakit? Nauntog dito. So, sellers are trying to control, o yung tinatawag nating control shift, nag-shift ng control from buying to selling. Kaya lang, remember this area. This area is how many weeks consolidation. So, ibig sabihin, pwedeng huminto rito. This support, yung nakita mo, Mate Aldrin. Tama? Mate Aldrin, nandiyan ka pa? Mate. Hello? Dinig ba yung mic ko? Maliwanag yung mic ko? Mate Aldrin. Okay. Yung theory mo, Mate Aldrin, na parang uptrend, because in every swing low, merong
Bullish, tama. Bullish engulfing. Yung bullish engulfing is a sign of reversal. Pero sinusuportahan ito yung nakikita mo. Ito. Nasa daily, sa weekly pa lang tayo ha. Mamaya ipapakita ko yung sinasabi ni Mate Aldrin. Bago kasi ako mag-zoom kadalasan, isang oras kong tinitingnan, kahagkagabi, wala, diretso ako nag-zoom. Okay. Baba tayo ng daily. So, even sa daily, may makikita na tayo. Ayan, no? Dito wala kang makikitang bullish engulfing. Tama ba, Aldrin? This daily. Wala, di ba? Hello? Nangawit ako sa mic. Ano nakikita nyo rito sa every swing low? Ito yung swing low. Ibig sabihin yung swing low, yung ikot sa ilalim. Ano yung nakikita nyo? Instead na bullish engulfing. Ano yung nakikita nyo rito? Ito. Rejection. Yes. There is always rejection. Yan ang pinakita sa akin ni Aldrin. Oy, oo nga, ano, sabi ko. And then, ito. This is swing high. Another swing high. And another swing high. Although na hindi significant ito, kasi nga, di ba sabi ko, mayroong pumipigil dito. Ayan, may pumipigil. Di ba? So, parang lumalabas ngayon, merong nabubuong uptrend. Kasi, yung iba kasi, ang ginagamit nila talaga, trend line. Kung ite-trend line mo yan, dito yan. Yan. Dito yung dalawang swing high Tapos ito, dito. Parang ganyan. Yan. Yung ibang ginagawa na pinipilit nila i-perfect yung trend line. Pero walang perfect na trend line. Ito ngayon, gagawin, igaganyan naman. Tataas yan. Babaliwalain to. Pero, this is still higher high. Kahit mag-line tayo. Diba? Yun nga lang, medyo ligaw ka dito. Ito. Yan, ito. Low. Higher low. Higher low. Higher low. Higher low. Ano to ngayon pag nag-line? This is now a sideways. Diba yun yung weekly natin? Yun yung weekly natin. Ayun yung tatlo na yun. Yun, yung dalawa na yun. Tapos yung buntot niya. Diba? And then, tandaan nyo ngayon ito. Tandaan nyo to Ito. 1, 2, 3. Tandaan nyo yung itsura niyan Diba? Lagay ko dito. Bago bumaba tayo ng daily. May buntot. Ito yan Ito. 1. 1. Ito And then 2. Tapos suminto dito, di ba? Tapos yung buntot umangat ng konti lang dito. Tapos eto na naman yung isa. Tapos bumaba. So hindi umabot dito. So ibig sabihin, dito pa lang high, low. Higher low, higher low. Tapos ito, tingnan nyo, may konting-konti. Hindi man kapantay pero 'di ba? Ito ganun din, hindi man kapantay pero mataas ng konti. Yan tatlo na yan, tingnan niyo hahanapin natin mamaya yan. Okay. Tanggalin natin itong mga trend line. Magulo yan, ligaw yan. Kaya ako di ako masyadong nagte-trend line. Minsan nililigaw tayo ni trend line. Daily. Okay. Di ba sa weekly merong 5 days? Ano ba ngayon? Friday ngayon, di ba? So ibig sabihin, Friday ngayon, this is 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan.
Ulitin ko ha. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang dito ha. So, yung first candle nag-open dito. Ayun siya. Yung last candle nag-close dito. Ito siya. Kaya kung gaganyanin mo yan, nakaganon yan. Ayun yung katawan. Tapos, ito yung low. Ayun. Ito yung high. So, ayun siya. Ito yung high. Ito yung low. O, ito namang susunod. O, dito naman nag-open yan. Yan. Ayun siya. 1, 2, 3, 4, 5. O, yun. O, yun. O, diba? Kaya green. O, yun naman. So, 1, 2, 3. O, ito yung low niya. O, di ba mas mataas dito? So, kung ikukan mo yan, pag ganun, yan, ayun yung body. O, ayun yung high. Ayun o, ayun yung high, o. Ayun. O, di ba mas mataas dito? Pag na-practice nyo yung mata nyo ganyan, magugulat kayo, mag-iiba yung, mabilis yung pag may nagbibigay ng input, mabilis kayo maka-adapt. O, ito naman. O, di ba dito? Nag-open. O, yun. O. Bearish yan. Ibig sabihin, bumaba. O, bumaba. Tapos, umangat. O, yun. So, ibig sabihin, bumaba, pero hindi nyo na-reach yung low. Umangat muna. Ayan o. Umangat. At saka bumagsak uli. Bumagsak. Tapos, o, yun pa lang. Doon pa lang. Tapos, ang huling galaw niya, umangat, tapos bumaba. Ito siya. Ayun. So, ayun yung buntot sa taas. Ayun. Mas mataas dito. Ito, di ba? Ayun, mas mataas dyan. Yung buntot sa baba, ito. Oh, mas mataas siya kaysa rito. So, maliit lang ang galaw, pero may galaw siya ng pagtaas. And then, kung papansinin nyo, pinipigil-pilit dito sa area na to. Yan. Yan yung tinatawag na resistance natin. Resistance zone. Pero bago yan naging resistance, support siya, di ba? Ayun, no? Ngayon, kung ibababa, tawag dito. Yan, gaganyan natin. It's so disgusting. Kung sisilipin nating mabuti, di ba ito yung sinasabi ko, yun, no? Resistance. Another resistance. Dito support siya. Di ba previously resistance siya rito? Tapos dito, ayan, no? Di ba ito, liquidity sweep? Tapos huminto uli rito. So, ibig sabihin, this area is a very strong previous resistance na naging support, tapos naging resistance uli. And now, it becomes a support. And then, anong nangyari kagabi? Di ba huminto siya dyan? Panalo na ako dyan kagabi. Yan, panalo na ako. Yan. Yan. Kuha ako dyan eh. Yan. Yan, kuha ako dyan. Nakakuha ako dyan. Dito, pumasok uli ako. Yan. Kaso pumasok ako ng sell. Sell pa din. Doon, natalo ako. Natalo ako doon. Hindi naman ako natalo lahat. Kaya lang, natalo ako. Ano yung naging error ko? So, nung nagturo ako sa inyo kahapon, I did not really do a proper charting. Hindi ko nakita to. So, hindi updated yung chart kagabi, kung pansinin nyo. Kapag titignan yung video, hindi siya updated. Ngayon ko lang in-update. So, established na this is a strong resistance, nagkaroon ng breakout, at nagkaroon ng pullback. Although,
'Di ba, nakapokus tayo doon sa good breakout. This is a good breakout. Good breakout, 'di ba? From here, ito, bullish. Ayan. Bullish engulfing yan. Ha? Ito yung sinasabi ni Adrian na engulfing sa mga, ayan, engulfing sa swing low. Engulfing yan. Meron yan. Pagka kinuha mo yan, daily engulfing. Ito, engulfing. Engulfing, ayun. Engulfing din yun. So, ito, almost engulfing. And this is a swing high. A swing low. Swing low. And this area now is a significant resistance and now a support. Ayan, significant resistance siya. And then turn support. Ayan yung mga liquidity sweep niya. Dahil dito, tapos ayan na naman, nag-liquidity sweep siya dyan. Ayan pa isa. And then, a breakout. A good breakout. A good breakout because yung momentum candles o the strength candles is napakaraming strength candles. Ito is a consolidation for a continuation. And another strategy na ginagamit natin is whenever the price bumitaw siya doon sa tinatawag na consolidation. Diba ito? For example, this is a consolidation. Yung ginagamit ko talaga to. Kasi parang nag-iipon niya ng energy eh. Pag nakabitaw yan dyan, halos yun din yung angat niya. Ayun siya. Nagalaw ko yung weekly. Balik ako sa weekly. Nagalaw ko yung weekly. Our new member must not bully. Weekly. Konti lang. So, ayan. Saan ba yung 4 hours? Ano? 4 hours. Ayan. Shower for you. So, ayan yung isang strategy pa natin na pag bumitaw sa isang consolidation, tulad nito, 4 hours, pag bumitaw yan dyan, yun din halos yung maakyat niya. And, fortunately, yun nga yung naakyat niya. Diba? And at the same time, talagang merong resistance zone. It's gone. So, we have discussed yung tinatawag na good breakout. So, from this consolidation, nagkaroon tayo ng good breakdown, breakout. Simply because all candlestick is almost green. Meron mang paghinto, malilit lang. And then, at this area, somehow meron tayong tinatawag na tawag dito na pullback. Consolidation, then pullback. At makikita mo talaga may mga rejection. Ayun. Pero hindi clear yung nangyari dyan kung sa una hindi clear. Yan. So, 4 hours yan, ano? Baba tayo ng 1 hour. Yan. So, sa 1 hour, in-apply natin yung tinatawag nating Asian session, London. So, what we have noticed is, di ba, ito, Australian Open, New York Open, and London Open. But previously kasi yung London nag-i-start ng magkaroon ng momentum pataas. For the past 2 days. We'll have to sleep outside. For the past 2 days, every time na mag-o-open sa London, ayan, London, may konting consolidation, ayan, and then momentum. Pero yung Thursday, may consolidation. Tapos, nag-open na ang London, ayaw pa rin niyang gumalaw sa taas. Nag-open ang New York, tsaka siya bumagsak. Diba? Dito pa lang magka-idea ka na that there is something na pumipigil sa kanya. Maybe because of the resistance area. And it was confirmed, diba, na talagang bumagsak. At ang problema pa sa pagbagsak niya na yan is talagang pinigil niya yung pagtaas. Bakit? Because the candlestick are very strong. Yan, pansinin nyo. Although na meron siyang bullish, parang ito. Pero but the candlestick compared dito sa mga pinanggalingan niya, parang ito, sinagot niya to. Yung pagbagsak na yon. And then, merong paghinto dito
sa area na yan. Why? Tingin ka sa kaliwa because of this. Yan. Historically, meron talagang consolidation. So, kaya yung iba, pagka nakakuha ka dito, pag dito, minto ka na. Try to save yung safety mo na yung profit mo. And then, intay ka uli ng consolidation. Yan. Then, the good thing with our, yung mga nilalagyan nating arrow, may idea tayo ngayon, di ba? This is another, Sydney, New York, Tokyo. Sarado ang Sydney, sarado ang Tokyo. And then, another London, talagang ayaw sumipa, di ba? Ayaw sumipa. Pero dito pa lang, bumitaw na eh. Bumitaw na rito eh. 1 hour kasi ito eh. Kaya 1 hour yan eh. Diyan bumitaw na eh. Dito nagpakita na talagang this is a continuation of this drop. Yan. It confirms dito yung high and this is the lower high. And this is the low. Itong breakout na to, breakdown. Pag tinignan mo sa lower time frame yan, makikita mo talaga may breakdown and then may pullback. Ayun yung pullback niya, yung buntot na yon. And since nasa ilalim siya ng consolidation, so most likely, magpuproceed siya sa baba dahil dito, sa move na to. It will give you idea, this is just a consolidation, a continuation of a downward move. Ay, may pumapasok. And then, nasustain niya, di ba? Until New York. Yan, nasustain niya, New York. Pero dito, after New York, eto na. Ito. Okay. Dito, panalo ko dito eh. Lumabas ako dyan. Yan. Lumingon ka sa kaliwa, eto na yung pinag-uusapan natin na, yan, ito yung hindi ko masyado na, ito yung pinag-uusapan natin. If this is, ito, pinigil niya to, pero ito is, mahina ito eh. Ito, pinigil niya rin to, ayun, no? May mga liquidity sweep. Ito, nahirapan siya because of this. Ito talagang very strong yung area na yan. And it gives us a rejection. Ayun, no? Rejection talaga. Ngayon, ang tanong, ano kaya gagawin niya ngayong araw na to, di ba? Yun yung concern natin eh. So, balik tayo ng 4 hours. Ano gagawin niya ngayong araw na to? Remember now that we have this analysis, the swing low, at may mga bullish. This is also a swing high. This is somehow low, higher low, higher low. This could be a higher low. Could be, this is high. This is higher high. And this is higher high. Bakit? Tapos na eh. Nagawa na. Ito ang kasalukuyan. Ang tanong ngayon, anong gagawin natin ngayong maga? Kaya nagsabi ako na, magkwan tayo, Zoom tayo for those who are free. Yan. So, focus tayo ngayon kung nasaan yung price. And at the same time, nakuha na natin siya, nakulong na natin siya eh. Doon na tayo magpo-focus. So, let us go down to 1 hour. Ni-reject siya dito, significant support, previous resistance, turn support, at umangat siya uli. Ayan. And then, meron tayong significant din naman, kasi from resistance, turn support, bin-break out niya to. This is now a resistance zone. Yan, resistance zone yan. At the moment, nandito ngayon yung price. And this is now your support zone. Yan. So, ano ngayon ang gagawin natin? Nasa 1 hour tayo, ano? Anong pwedeng gawin natin? So, in-establish ni price action yung high, Okay. Let's go out to lower high, and this is low, and then lower low.
Lower low. So, ibig sabihin, if this is the lower high, kailangan to confirm na nag-change na siya katulad nung nito. Katulad nung nandito sa baba. To confirm na talagang tataas siya, di ba? Kailangan ito siya. Ito, ayun. Kailangan ito, i-break niya to. Kailangan i-break niya yan. There must be a strong bullish momentum para ma-break niya yan. Bakit? Kasi nakatrend tayo ng downtrend. Sa 1 hour. So, kailangan ma-break niya yan. At magkaroon ng pullback somewhere dito. Sa zone na to. Or, kailangan ma-break niya to. At magkaroon ng pullback. So, alin man dyan sa dalawa na yan, pwede mangyari. Diba? Nakaipit siya eh. Nakaipit, di ba? Ayan. So, pag tinuturo ko sa inyo to, lalong lumiliit yung commission ko. Kasi natututo kayo eh. Pero once na matuto kayo, at talagang magaling yung pasok nyo, confident kayo, you can start increasing your lot size. At the moment, I'm trying to regulate yung lot size nyo for that wag maubos yung capital nyo. So you can stay longer on the trade to gain experience and to gain wisdom without hurting your capital and without hurting your emotions too much. Yun yung objective natin. Hindi lang makapag-trade kayo so that magtumaas ng tumaas yung commission ko. No. Di baling maliit ang commission natin, tulungan nyo ako mag-invite to have more member of the team. But at the moment, I really encourage you to stay focused on your lot size, 0.01, and mag-trade lang for a quality trade. So you can stay longer on the game. Ulitin ko anong gagawin natin para sa akin for today? We need to wait for this resistance zones na ma-break niya. Pullback. That is a quality trade. And then, breakdown. Yan. Ma-breakdown niya to. Ito. Yan. Breakdown niya yan. Pero, that is for the 1 hour. Kasi kung 1 hour yan yan yung mga trade ni coach. Trade pala ni coach yan, mate. Paano naman kami? Tingnan nyo kung gaano kalaki ang lot size niyan. That is already 307. And this is 307 as well. Okay. Although na sinabi ko sa inyo, this is a resistance zone and this is a support zone, consolidated din siya rito. This is the Asian market. Remember? Asian market. I always try to encourage you to wait for the consolidation. Actually, natutuhan ko yan doon sa bunso kong anak. Hindi ako lalabas, daddy, without any confirmation na nasa loob pa siya at nasa labas na siya ng kwan. Kaya yung anak ko, kahit madalang mag-trade, lagi naman siyang panalo. He is not for the trade only. He is for the quality trade. Yun yung bunso kong anak. Yung nakita nyo nakasama ko. Okay. I-box natin ito. I-box natin ito. Ito. Yan. Although na ako ang nagturo sa anak ko, pero ang ginawa niya, he did a lot of research. Now, hindi lang ako ang nagtuturo sa kanya, natuturuan niya rin ako. Yun ang maganda dyan, pag natuto kayo, you can pass it to your sons or to your daughters or to the family members. So you can enjoy trading na mas maayos. So, anong pwedeng gawin ng may maliliit na capital? Wait for the Asian market. So, ma-magnify natin to.
gagamitin natin yung nakita na natin yung market structure, ano? So, mamarkahan lang natin yung Sydney Open. And then ngayon, 8 na. So, pwede na ring markahan yung Tokyo Open. Yan. So, if during Asian makikita natin na magko-consolidate at this area, baba kayo ng 15 minutes. Basahin nyo yung candlestick tulad niya na kumbaga sa labanan parang ito yung candlestick, binaba niya at this area, binaba niya. Ito ngayon yung support. Ito bullish, bearish, bullish. Basahin nyo to. Ayan. Basahin niyo. So sa ngayon wala pa siyang masyadong pinapakita. Pero after ng 8 o'clock, tingnan nyo, ano ipapakita? Baka, ano ba yung nangyayari? More on bullish na ba? Walang buntot? Or more on bearish na ba? Walang buntot? It will give you idea kahit nasa loob pa. And, sa mga gusto naman mag-trade nito, di ba, meron ditong mga Asian market, di ba? AUD-JPY, USD-JPY, ganon. GBP-JPY, gusto mag-trade nito, sukatin nyo to. This is 77. Kaya lang, ang pagpasok dito, hindi pwedeng 15 minutes lang. So, you really need to go down lower time frame. Yan, 3 minutes. 3 minutes. Yan. So, kung ano yung nakikita nyo sa higher time frame, ganun din naman dito. Yan, no? This is the trend. Yeah. Kaya lang ito, very erratic ito. Saan ba talaga pupunta to? Ito, medyo kanito kitang-kita, parang mas, kumbaga sa isip, mas masigurado siya pababa. Ito, mukhang kanto Di ba? So, ayan, may pinapakita na siya. So, yung consolidation ng Asian market, yun yung pinapakita niya. Para bang erratic siya pataas. Pero ito, kagabi, ito, ganun din, no? Kita dito. Pero pagka-aangat, medyo, ano ba talaga? Saan ba talaga tayo pupunta? Sabi nung driver. O pagbababa, medyo parang sigurado yung driver Tuwing aangat, uy, sandali muna. And at the same time, don't forget our higher time frame, naka-bearish pa rin tayo. So somehow, meron tayong bias ng pagka-bearish dito. So what we need to do is, ayan, pwede kang, iba, kung gusto nilang ganyan, ano, tingnan nyo to. Nasa resistance again. Ayan, may rejection. Ayan. Kung maliit ang kapital mo, yung talagang hindi mapigil, ano. So, pagka nag-entry ka dyan, let's say, nag-entry tayo ngayon dito. Let's say, nag-entry. Entry. Stop loss dito. 25 pips lang yan. Kung gusto mo na medyo, yun, taasan mo ng konti. And then, possible TP mo, yun. Around 50. Yan, 50. So, halos 1:2. 25, 50. O, de 1:2. 50, de $5. Huwag mo nang kunin yung $5. Kunin mo na lang yung 3. Pwede pa din. Kaya lang, you need to practice the lower time frame talaga. Establish na yan, no? Establish na yung support na resistance niya. Tapos, naka-bearish bias tayo. Yun nga lang, huwag natin kalimutan na ito is a very strong support. So, once na nandyan na, medyo lumabas ka na. Huwag mo nang testingin muna to. Hintayin mo tong pumasok uli doon. Yun. Yan, pasok uli dyan. Pag ganun. Pero, the moment na mag-try ka dito, huwag mo i-extend yung swerte mo pababa. Dito, lumabas na. Yung iba, yun yung problema. Nasa lower time frame sila, ini-extend nilang malayo yung TP nila. Di ba yung context ng higher time frame, this is a strong support. So, if
pumasok yan, then hintay mo ulit yung consolidation. Yan. Tapos, this support, pag pumasok yan, becomes resistance. So, wait for a consolidation again, and then basahin mo yung loob ng candlestick, lalo na sa lower time frame. If nagbabaya siyang bumaba, di okay. So, ngayon, ito naman, ka-open pa lang ng Tokyo, di ba, sabi natin, 6 to 7, huwag tayong mag-trade, then 8. So, you can start observing this hanggang 10 o'clock kung ano yung ilalabas niya. Okay. So, sana natandaan nyo lahat, ano? Any question, mate? So, that is our trading plan. So, question, mate. Mate Carol, good morning. Good morning po. May invite ka, no? Nailagay mo na ba siya sa guest natin? As a reception? Hindi pa po. Thank you ano sa mga nagko-comment sa reception natin, ano. It makes our reception feel welcome and positive. Kailangan natin 'yon. And thank you very much ano. Mate Melita, good morning. Si Mate Melita, ikaw yung na-block ko, di ba? Tama ba? Oh, no. Kinabahan kasi. Mate Melita, kinabahan kasi ako noon, nagulat ako doon kay May Place na nagbebenta ng indicator. Sa kagustuhan ko ma-delete siya, na-icon ko kaagad yung, di ko napansin na ikaw pala yung na-block ko. Okay. Mate Carol, medyo late ka, no? Naka-record ito. Yes po. Ipapadala ko ito kaagad as soon as natapos tayo para ma-review nyo. This is our trading plan for today. Panoorin nyo na lang. And thank you very much. Naiikwan mo na ba kay coach yung yung account mo na funded ka na? Okay ka na? Opo. Okay na. Nakasama ka na sa Signal, ano? Hindi pa po. Ang gawin mo ganito, i-message mo si coach. Coach, ito yung fund ko. Ito yung HFM ID ko. Nag-fund na po ako, Team Eugene kanyo. And may observation ano sa Signal, ano, wag kayong magpa-hype doon sa ibang nagkuka na doon kasi ibang team kasi doon, iba sasabihin, bataas na to, bababa na. Once na may ganun, wag kayong papasok agad. Gamitin niyo yung napag-aralan natin. There are other members of the team sa Signal, hindi na puro Team Eugene yun. So hindi natin sila nakakausap katulad nito. So most likely may ibang way sila. Baka ma-hype kayo doon, tataas na o bababa na ganun. No. Don't follow that kind of hype without trying to validate your own chart. Always try to use what we have learned sa bawat isa. And thank you very much and good morning to everyone and good luck. Okay, stop sharing na ako. Thank you, Coach. Thank Okay. you. Just follow the trend. Ayun, sumagot pa yung bunso ko. Ayan, nagsasalita. Kaya lang mahiyain pa eh. Pag pinapaupo ko dito, ayaw naman eh. Pero he's giving, kino-coach niya ako minsan pagka nagtuturo ako sa inyo. Okay, stop sharing. Thank you. Thank you. Thank you, Coach. Thank you. Okay. End meeting. Ano? Ay, walang kuryente. Sige. Nagbayad ba kayo? Ay, stop ko na.